ang dami ng magagalingin na mas bata pa sa'yo eh. Ano na mga halimaw na talaga eh. Back then, parang nambababae pa ako nun. Nakaka-challenge at the same time, syempre nakaka-inspire din. Hindi pwedeng maging complacent ako sa kung ano yung meron ako. It's never too late talaga no, mag-aral. Grabe yung changes ngayon. Sobrang bilis ng pag-evolve ng music. Kaya kung hindi tayo mag-a-adjust, kung hindi natin i-improve yung sarili natin, mapag-iiwanan tayo. Welcome to In The Mix Podcast, your one-stop destination. Hello, what's up everyone? Welcome again to another episode of In The Mix Podcast. And for today's episode, of course, we have a new special guest. Pakilala ka naman. Yun. Hi guys, good afternoon. Ako po si Rob, sa inyong kusinerong musikero from the East. And today, nandito tayo ngayon sa Mix Lab. Okay, so bakit kusinerong musikero? Ayun, medyo mababang kwento pero to make it short, dalawa kasing gusto kong mangyari. Dalawa kasi yung gusto kong i-pursue. Una, syempre music. Syempre, doon tayo lumaki. And second, yung cooking. Pagiging kusinero, which is parang skill na recently ko lang na-unlock. Nung nagsama na kami nung wife ko sa isang bahay. Oh, nice. Yes. Okay. Doon talaga minsan nadidiscover natin yung mga hidden skills natin pag tayo ay nasa married status na. Omsim. Di ba? Mismo. So yun, kasi parehas kaming hindi marunong magluto ng asawa ko. And nung nagsama na kami sa isang bahay, sabi ko, hindi pwedeng parehas kami hindi marunong magluto, parehas kami magugutom. Ayun, sinubukan ko lang magluto ng mga kung ano-ano, nakikita ko sa kusina. And na-enjoy naman siya nung misis ko, kaya sabi ko, okay, may may skill pala ako dito, so why not na explore ko ng konti. And yun. Yeah, actually, just to give you a context, natikman ko na actually yung isa sa mga recipe na niluto ni Robs ng ating kusinerong musikero. No? Ano nga yan? Yung niluto chicken mo pastil. Yung chicken pastil. Grabe guys. Yes. The best. Ang sarap nun. And lahat kami dito sa office, natikman namin yun. And guaranteed namin guys, kung binebenta mo ba yun ngayon? Soon. Soon, ayun. Yes. So if ever na i-release na yun, umorder kayo. I guarantee na mag-e-enjoy kayo at masasarapan kayo sa kanyang recipe. Bukas maglalabas na ako. Ayun! Alright, Rob. So, etong series kasi natin, we invite musicians, artists, and of course, ikaw, part ka netong episode natin. So, anong instrument yung hinahawakan mo? Drums. Alright, so drummer pala yung kasama natin ngayon, guys. Ano yung nag-inspire sa'yo? Bakit ka naging drummer? Hindi ko alam Ito, ewan ko kung ilan na yung nakwentuhan ko nito. Pero sobrang bihirang-bihira lang yata yung nakwentuhan ko nito. Nung bata pa ako. Wow, bata. Okay, medyo mahaba-haba to guys. Nung bata pa talaga, hindi ko maalala yun, parang yata yun. Mga 7 or 8 years old yata ako. May napulot kasi yung drumstick. Isang piraso lang. Tapos, ewan ko saan ako napulot yun. Basta somewhere sa kalye, malapit sa amin. Tapos parang pinupukpuk ko lang yung mga bagay-bagay na nakikita ko doon sa kalye. Tapos may dumaan na matanda. Ito totoo to baka even yung asawa ko yata di ko pa nakwentuhan nito pero totoo to. May dumaan na matanda, like parang mga nasaan na yata yun, 50s. Tapos sabi niya, clear na clear sa pandinig ko to, na sabi niya magiging magaling na drummer to. Pero naging drummer lang ako pero di magaling. May premonition na. Nag-start to nung high school ako. Nag-start akong humawak ng drums sa Drum and Lyre. Kasi nutrition month, tapos wala silang bass drummer yung malaki. Yung malaki, yung pinupukpok na ganun. Sabi ko, parang enjoy. So lumapit ako sa kanila, then yung nila nun, parang leader nila that time, parang, marunong ka ba mag-drums? Sabi ko, hindi, pero pwede ko i-try. Sige nga. Tapos palo-palo lang ako Dun sabi niya, okay na yan. Sali ka na. Kasi parada kami. Kahit ano lang pinapalo ko. And then parang na-enjoy ko siya and tinuloy-tuloy ko hanggang sa naging regular member na ako nung group. And then nung teenager ako, dun na nagbukas yung youth ministry nung home church ko. And nag-acquire na rin sila ng full band setup. Then dun ako nag-start pumalo sa drum kit. Pwede mo bang sharean kami ng experience mo as a musician sa church? Kamusta naman? Siguro sabihin ko
never-ending yung evolution niya. Hindi lang sa church as in the music itself. Pero yung church music ngayon, sobrang sobrang laki na ng jump niya sa mga na kinalakihan natin na na Hillsong United. Yeah. Hillsong United days hanggang sa lumawak na ngayon, meron ng Israel, nung medyo tumanda-tanda na, mga kanta na hindi nagpapasipra. Tapos yun, and yung Planet Shakers ngayon, iba na rin yung evolution ng music nila. As in, electronic. Yung approach. Kaya talagang hanggang ngayon na medyo nagkakaedad na tayo, ang dami pa rin natin natututunan when it comes sa music. Kasi nasa digital era na tayo, di ba? So, yung music natin is more, nagiging parang technology, yung approach na, di ba? So, tayo din sa music natin, nag-a-adjust din. Ano naman yung ways mo para maka-cope up doon sa non-ending changing phase as a musician? Marami. Una, manood ka talaga ng mga kung sino yung pwede mong maging new hero pagdating sa drums. Kasi syempre, bawat generation may kanya-kanya tayong hero Yeah. So, ayun. Ngayon, marami akong pinapakinggan ngayon na heroes na grabe yung yung approach sa music And medyo technical. Sino-sino ba tong mga heroes na to? Ay, marami. Sila Superman, sila Batman. Marami tayong ngayon, marami tayong influences. Marami akong pinapakinggan. Dati, naka-close lang yung tenga ko sa sa Christian music Okay. And then, nung medyo nakakatugtog na tayo sa labas, doon na tayo nainig ng iba. Tapos, puro rock. Pero ngayon, iba-iba na talaga yung sobrang variety na yung pinapakinggan ko ngayon K-pop, R&B, kahit nga rap. Rap music. Oo, rap music. Yung OPM rap music, ang grabe. Sobrang pang-international na yung tunog natin ngayon Yeah. Galing. Okay, so nasabi mo kanina, bro, na tumutugtog ka rin sa labas. So meaning, may banda ka. Yes. Okay, ano yung banda mo na yun? Shout out sa Stitch Loop. Yan guys, meron akong banda, Stitch Loop. And meron na rin kaming release on all major music platforms. Pakinggan nyo po, Cycles. Napakagandang song. So, sino-sino yung mga members nito? 5 kami dito. Si JP for lead guitar, si Julie Mar sa rhythm, si CJ sa bass, and si Josh sa vocals. Yung mga kabanda ko na yun, except kay Josh na vocals namin, kabanda ko rin sila sa dati ko pang banda na unfortunately, hindi na active ngayon. Kaya dito na kami nag-focus. Alright. Yeah. And yun guys, nabanggit niya na may previous band siya. Yes. Before etong Stitch Loop. Just to give you again a background guys kung paano kami nagkakilala ni Rob. Actually, magkakilala na kami matagal na. Way back 2014, no? Nagkakasama kami sa camp and si Rob actually yung music director namin nung time na yon. Yes. And doon kami nagkakilala nun. So, nung hindi na nga kami nagtuloy sa camp, hindi na tayo nagkaroon ng communication. And then, eto lang, recently, nung our company organized an event called Mix Laban, Battle of the Bands. And dito, sa Battle of the Bands, yung previous band ni Robs, which is yung, what's the name of the band nga? Name That Thing. Name That Thing. Nag-join sila dito, nag-participate sila sa Battle of the Bands. And guess what? Yung banda nila yung nag-champion. Yes. Yeah, so congrats to them. But yun nga, unfortunately, may mga circumstances tayong hindi inaasahan. And willing ka bang i-share yun sa atin? Naman. Okay. Why not? Okay. So yun, very unfortunate lang yung nangyari sa Name That Thing. And may mga regrets din ako. Kasi sayang sayang yung potential Parang support lang yung story ni Nem. Yun nga, doon sa Battle of the Bands, di namin expect, kami yung first na nag-perform. Out of, how many bands nga ulit yun? 12 bands. Yun, kami yung first na nag-perform and hindi namin expect kami pa yung mananalo. Kasi habang tumatagal yung performance, umiinit talaga yung laban nun Kaya sabi namin, ay nako, baka wala na tayong pag-asa dito. Pero yun, pinalad pa rin na manalo kami. And yun nga, to continue the story, unfortunately, hindi na kami nag-push through as Name That Thing kasi yung vocalist namin is may mga pinagdadaanan that time. And nahirapan na rin kaming
i-push yung banda kasi kung mas maraming beses kami magka-cancel ng mga ganap, 'di ba? Parang sayang yung pagod ng isa't isa. And ayun, pinag-usapan din namin 'to ng maigi. And ayun, nagkaroon kami ng consensus na sige, ano na lang tayo, tigil na muna natin yung NTT. And hintayin na lang natin siguro yung time na malay mo, magparamdam ulit yung vocalist. And ayun, pero hinayaan na lang namin yung vocalist sa new ventures na tinatawag niya ngayon. I believe he's currently into cars yata ngayon. Ayun. Kaya nag-focus na lang kami ngayon sa second band namin, which is yung Stitch Loop. Same band members ng NTT, iba lang yung yung vocalist. Yeah. Still, at least nandun pa rin yung banding nyo, yung closeness nyo as a band. Kumbaga, yung napalitan lang talaga is yung singer. Right? Mahirap din kasi kapag matagal lang kayo magkakasama. Yeah. Kasi hindi na bandmate yung trato nyo sa isa't isa. Hindi lang din tropa kapatid na. Kapatid na. Parang ang hirap i-let go. So nagkaroon ba kayo ng adjustment kasi from Name That Thing? Excuse me. Iba yung vocalist nyo doon. Nagkaroon ba kayo ng adjustment nung nagbago yung name ng band nyo tapos bago rin yung vocalist? Pagdating sa genre, pagdating sa approach ng style ng music na that you play, nagkaroon ba kayo ng adjustment? As a musicians itself, then sa music, hindi na masyadong malaki yung adjustment kasi yung music ng NTT and Stitch Loop is almost the same. Heavy rock. Tapos siguro na ang pinakaiba lang sa Stitch Loop kasi puro English kami. Then Name That Thing puro Tagalog. Okay. Siguro ang nag-adjustment lang as a band, siguro sa vocalist lang kasi yung vocalist kasi namin, ang roots kasi talaga niya pop and R&B. So medyo manipis. Kaya talagang medyo pinukpok namin yung vocalist namin para malabas niya yung rock side niya. And naman na fulfill naman yun, and nakapag-release na nga kami ng single sa music platforms. Kaya, yun. Hopefully, makapaglabas pa kami ng mga susunod na singles in the coming months. Yeah, abangan natin yun guys, Stitch Loop. So, as a drummer, balik tayo nun, as a drummer, ano yung mga challenges na encounter mo so far? Marami. Especially, skills. Sa skills. Skills talaga. Kasi, ang dami ng magagaling mas bata pa sa'yo As in talagang mga 15, 16 years old, mga ganun kabata. Mga halimaw na talaga Totoo. Magugulat ka na lang. Yeah. Parang yung edad ko na yun, nung back then, parang namababae pa ako nun. Yun. Yeah. Nakaka-challenge at the same time, syempre nakaka-inspire din. Kasi yung mga bata ngayon is talagang naglalaan talaga sila ng time. Kaya sabi ko, hindi pwedeng maging complacent ako sa kung ano yung meron ako. Kaya nag-aral din talaga ako ng lessons. Nag-take ako ng lessons kay Zach Alcacid. Kaya tinake advantage ko yun. Medyo namimili kasi yung tenga ko sa music dati. Gusto ko rock lang. Kasi astig Pero pag lumalalim ka as musician, lumalalim rin yung vocabulary mo sa music. And lumalawak din yung learning mo sa music. Kaya that time, after ko kay Zach, doon na na-open yung tenga ko into different genres. Kaya ngayon nagtatry ako ng R&B, nagtatry ako ng pop, and yun nga, sinusubukan ko rin yung rap music, mga trap na paluan. Yeah. Kaya, gospel, yan. Ngayon, lalo na yung gospel, sobra. Kasi dati, pinapangarap ko lang pumalo ng gospel And malaking tulong talaga kapag nag-e-explore ka. Yeah. And especially kapag may nagtuturo sa'yo. Kaya yung mga dati napapanood ko lang na gospel na paluan, naiintindihan ko na siya ngayon. Though hindi ko naman siya nagagawa ng sobrang perfect, pero syempre, progress is still a progress. Yeah. Kaya, ayun, nakakatawa kasi, kaya ko pala to. Kaya ko pa pala. Kaya ngayon, sobrang ako,
on fire na matuto. Kaya talagang puro ano ko ngayon, listening. Yeah. Talaga explore. Right. It's never too late talaga no na yung mag-aral, no? Oo. To improve yung skill natin, to improve ourselves. Kasi katulad ng mga napagkwentuhan natin kanina, no, yung grabe yung changes ngayon eh. Oo. Sobrang bilis ng pag-evolve ng ng music. Kaya kung hindi tayo mag-a-adjust, kung di natin i-improve yung sarili natin, mapag-iiwanan tayo. Totoo. Yeah, kasi ngayon, makikita natin 5 years old, 6 years old, 7 years old yung mga bata. May mga ganun. Nagcha-chops na, di ba? Grabe. So, yun. Pero yun nga, it's never too late for us to learn to improve ourselves. Right? Totoo. Yeah. Kaya sa mga ano dyan, sa mga kapwa ko musician na feeling nila masyado na silang matanda para mag-aral ng music, no, it's never too late. Go lang! Naku. Ako nga, na-inspire ako sa mga students namin dito sa Mix Lab. Kasi nag-offer din kami ng music lessons. Yes. And we have students na nasa around 30s, 40s, 50s. And they still are willing to learn. Dagdag ko na lang rin. Yung resources natin sobrang lawak na. Yeah. Meron tayong YouTube and TikTok universities. Yeah, that's true. Ang daming platforms dyan na kung saan pwede mong i-maximize. Sobra. Para improve yung sarili mo. Ano naman bro, punta naman tayo sa mga influences mo, mga inspirations mo. Pagdating sa drumming, sino-sino ba yung mga idols mo? Yung mga... Sa local, marami tayong influences, especially nung nasa rock pa tayo. Sa local, we have, syempre, yung influences ng banda namin, which is Franco and Urban Dub. Tapos sa rock drumming sa international, syempre, Paramore. Yung Paramore na tawag dito, before pa umalis yung bassist sa yung lead guitarist nila. Yung original Paramore members, nung rock pa talaga sila. Yeah. Sobrang ano ko sila, sobrang idol ko. Kasi, grabe, ang bigat ng palo ng drummer nila eh. Tapos, sobrang nakaka-hype. Ayun, sa rock. Tapos ngayon, sa ibang genres, sa rap, saka gospel, isa sa mga, ko ngayon, inspiration ko si Ken Umahon. Yung drummer ni Flo G, saka ni Skaz Takli. Grabe. Dati, napapanood ko lang yung kasi friend ko na siya before pa siyang tumugtog kay Flo G sa kay Skaz Takli. Magaling na talaga siya dati pa eh. Yung mga Israel and New Breed, sobrang minamani niya lang yun eh. Kaya nung nakita ko siya kay Skaz Takli sa kay Flo G, grabe. Sobrang napalawak pa niya yung drumming niya, which inspires me a lot. Sabi ko, ayos pala yung ganitong tugtugan. Kasi dati, kala mo, kung ano yung tugtog sa rap, yun na rin siya sa live. Ngayon kasi, meron na tayong mga live arrangements. Yeah. Kaya, mas exciting siyang pakinggan. Kaya isa siya sa mga sa mga heroes ko sa drumming. Marami pa. Syempre, parang Lodi talaga ng mga drummer. Michael Alba. Yan, Sir Rickson Ruiz. Yan, marami. Saka yung mga bago din ngayon. Like, sino nga to? Yung drummer ng Muni Muni. Kalimutan ko yung pangalan niya. Wait. Yeah. Drummer ng Muni Muni. Ayun, si Josh. Josh Tumaliwan. Yeah. Yun. Sorry. Yun. Dami ko na kasi kilalang Josh kaya nakakalito. Yan, Josh Tumaliwan. Yeah. Yan, grabe din yun. Nung narinig ko siyang pumalo. Grabe. Sabi ko, may mga extrang kamay ba itong mga to sa likod? Kasi di mo alam kung saan humuhugot ng palo eh. Yan, yung mga influences ko ngayon sa music. Madalas mo sila makikita sa YouTube, sa Facebook, sa TikTok. Yan. Yes. So, grabe. So, mga bigatin na yung mga Oo, influences. grabe. Magagaling talaga sila. Yes. So, may next question ako, bro. So, what's the most rewarding part of being a musician and what keeps you motivated? Well, siguro yung mga small wins. Like, sa mga simpleng palo lang. For example, sa pagiging drummer kasi, syempre may mga times na may gusto kang gayahin na tugtog. Gayahin na palo. Tapos, yung
sobrang eager mo siyang matutunan, pinractice mo talaga siya everyday, and then eventually nakuha mo. Yeah. Magugulat ka na after mo gawin yung isang bagay na yun, magugulat ka, ay, nagawa ko pala yun. Ayos ah. Parang, especially yung yung mga bagay na kusa na lang lumalabas sa'yo. Ayun, nakakatuwa kasi syempre parang after ng hirap mo sa pagpa-practice, lumalabas na siya sa music mo, nagagamit mo na siya sa music mo, which is yun yung mga mga bagay na nakakapagpa-motivate sa iyo eh. Yeah. Syempre pag pag confident ka nang gawin yung mga yun, mas nagkakaroon ka ng fire and eagerness na matutunan pa ibang bagay. Yun, yung mga small wins, yung mga resulta ng pagpa-practice mo. Nakikita mo yung sarili mo na nag-i-improve ka. Yes. Kahit na maliit lang yun, no? Oo, sobra. Yun yung pinaka parang rewarding para sa iyo, no? Oo. And, yeah. Ako naman, ang pinaka-rewarding part sa akin is yung makapagbigay ako ng happiness mga tao while doing my craft, yung music. Isa rin kasi yun, di ba? As a musician, no? Na maparinig natin yung music natin sa ibang tao and na-appreciate nila yun. Sarap sa feeling. Sobra. Knowing na kayo, nakapag-release na kayo ng kanta, no? Yung cycles na Stitch Loop, di ba? Sobrang rewarding siguro and fulfilling na nakapag-release kayo at napapakinggan yun ng ibang tao tapos na-appreciate nila. Isa yun sa as a band musician, isa yun sa mga parang naging unang release namin yun pero tinuturing na namin siyang milestone. Kasi syempre, marinig mo yung kanta nyo sa platform na hindi na siya yung galing sa gallery mo lang. Yeah. 'Di ba? Ano na yun eh, fulfilling na yun eh. Tapos yung merong magme-message sa iyo, "Uy, Kuis, grabe yung kanta niyo, ang ganda." Sobrang tight, sobrang ganda ng message ng song. Ano yun eh, fulfilling na yun as a band musician eh. Yeah. Kaya ayun, yung nakaka-reach yung kanta nyo through its message, yun. Yeah. How has social media impacted your career? And do you think it helps or hinders your creativity? Well, babalik tayo dun sa sa perspective kung paano mo siya titignan. Okay. Pero ako kasi ngayon post lang ako ng post ng mga bagay na tingin ko pwedeng makatulong, pwedeng maka-inspire sa mga kapwa ko musician din. Kaya yun, depende talaga kasi siya sa point of view mo kung titingnan mong makakatulong siya or makakahinder. Pero ako, I find it a helpful way para mapalawak yung creativity mo. Kasi may mga magfi-feedback diyan eh. 'Di ba? Na ay medyo mali yung gawa mo dito. Pwede mong i-correct ng konti. Mga ganyan. So, ayun, makakatulong siya sa'yo to grow as a musician. Yun, perspective. Alright. Sige, last question, bro. Last na ba yan? Gusto ko pa naman 10 hours tayo rito. Charot. Alright, so, ito yung last question natin. No? If you weren't a musician or if you weren't a drummer, sino si Robs ngayon? Ay, gandang question yan Di ko masabi pero siguro lang Siguro lang. Kung napagpatuloy ko siguro yung college ko, it's either nasa field ako ng IT or baka siguro pastor. Kasi nag-aral din ako sa Bible College eh. Ayun. Kung di ako siguro musikero ngayon, yun, those two things. Either nasa field ako ng IT or nasa church ako. Alright. Do you believe in God? Siyempre. Siyempre. Yeah. And do you believe na nanggaling sa Lord yung talent natin? Siyempre. Yeah, all right guys. Thank you so much, brother. Yes. Grabe, napaka valuable ng episode na to. Ako personally, abang nakikinig ako sa iyo, ang dami kong mga
natutunan, na-realize sa buhay and also sa pagiging musician. And yeah. Alright guys, thank you so much for watching this episode. I hope na nag-enjoy kayo sa panonood and also may mga natutunan kayo sa aming mga napagkwentuhan. Any last message para sa ating mga viewers? So yun guys, please support Mixlab Studios. Napakaganda nitong platform nila na ginagawa ngayon, yung kanilang podcast. Nagulat na lang ako sa invitation sa akin. Pero it's a great way para mapakinggan naman natin yung mga musicians in a different way. Diba? Second, guys, please support nyo rin yung banda ko, Stitch Loop, and please stream Cycles, and hopefully makapag-release pa kami ng mga new singles soon talaga. And also please follow me on my FB page, Kusinerong Musikerobs. Yan, let's talk about the food and the music doon sa platform ko na yun. Same name sa IG and sa TikTok, Kusinerong Musikerobs. Wow. Alright guys, thank you so much, and thank you brother for Thank you. Thank you brother for accepting our invitation. Yeah. We are very blessed sa iyong presence. Thanks for having me. Alright guys, thank you so much and see you again sa ating next episode. Peace out. God bless. Yes. Alright.